Ako po si Anita Busi. Nung namatay yung asawa ko, mga anak ko na lang ang naiwan. Tapos sila ang naghahanap buhay. Yun na lang sila nagpapakain sa amin. Dati po, may bahay kami sa Floodway. Ngayon, nagkasakit siya. Tapos, nung nagkasakit siya, ibininta namin yung bahay, kaya napapalipat kami dito. Kaya siya namatay po dahil siya nagkasakit. Nung i-ano siya namin, hindi na namin natutulungan kasi wala rin kami pambili mga gamot. Dati po may puhunan ako. Tapos ginamit namin sa mga pambili ng gamot hanggang sa nawala siya. Ngayon wala na po ako trabaho. Dito na lang po ako sa bahay. Dati po, ako lang po ang nagtitinda. Wala, dahil sila wala rin mga hanap buhay. Ngayon, pagka oras na may puhunan ako, minsan mayroon, minsan wala. Tapos, bigla na lang napapatigil ako kasi wala akong trabaho. Wala naman ako minsan puhunan. Minsan nauubos na puhunan ko. Tapos, pag nauubos na ang puhunan ko, napatigil na ako sa bahay. Dahil wala na ako puhunan. Pagka sa umaga, pumunta ako ng palengke. Bumibili ako ng pinya. Tapos, binabalatan nila. Tapos, akin tinitinda ang pinya. Tapos, pag uwi ko sa bahay, yun ang binibili namin ng pagkain. Pagka, naman, araw-araw yun. Ay, ngayon wala na ako puhunan, hindi na ako makapagtinda. Ay, yung anak ko yun, walang trabaho ngayon. Yung isa, nagtitinda lang sa palengke. Tapos yung mga pamangkin ko, nagtitinda. Ito lang, nung dahil hindi naman ayaw naman nila ako patindahin, ay sila na lang umaano sa amin, nagpapakain. Matagal na po kami, dito na nga sila lumaki. Ako po, anak ni Anita Busi po. Minsan tambay, minsan po, mayroon, minsan wala po. Minsan meron po, may nagpapaigib lang po. Pagka wala po. Pagka meron lang po. Minsan, pagka binibigyan lang po kami ng kapitbayan ng pagkain. Ganun lang po. Pagka meron lang po sila na ibibigay.
Nag-iigib siya sa akin 3 months na, almost 3 months na. Kasi naputulan ng linya ng tubig dito. Tapos, ang nangyayari sa amin is, every time na iigib siya, yung equivalent nung iniigib niya, halimbawa, 6 na container, bibigyan siya ng, minsan bibigyan ko siya 50 pesos. Minsan naman, in goods, halimbawa, pang kape, pang tinapay, or kaya yung pagkain nilang mag-ina. Actually, pinoprovide ko lang din pagkain ng mag-ina kasi silang mag-ina lang yung prioritize ko minsan kasi kawawa naman. Senior na mama niya eh. And ulila na yung wala na yung tatay niya. Tapos usually yung mga nagpapaigib sa kanya, pag madami talaga yung pinaiigib sa kanya, halimbawa 8 timba, 8 container, ang nangyayari is 100 ang pinabayad sa kanya ng mga bawat dito nagpapaigib. Bibigyan talaga siya ng consolation din kasi ang hirap mag-igib eh. Ako po si Celi Garcia. Nakatira dito sa Block 1, Block 2, Phase 1. Mayroon ka na kaming matagal na nakatira noon. Mula pa ng 1995 dito na kami. Ito mga kapitbahay ko. Kumplito naman ng mga linya na tungkol sa tubig ba? Kaso lang sa panahon yung medyo kataasan ng silang tubig, hindi sila nakapagbayad kaagad. Pinadaan pa nila sa ipon-ipon. Eh ngayon, dito kumukuha sa akin, pero kung kailan lang naman, bago lang. Kasi mahirap eh. Mahirap na ang panahon ngayon eh. Walang pa ng trabaho. Tsaka medyo mahina na rin. Eh ako rin, wala rin trabaho. Wala rin akong negosyo. Kundi ito, nagpapaigib niya lang ako ng tubig din. Hindi nababayaran ko rin sila. Kaya lang minsan hindi ko sapat talaga. May pensyon ka akong konti. Yan lang, idadagdag ko rin sa pagbabayad para makakatulong din ako sa kanila. Itong nag-i-give nito, binabayaran din. Yung inuutosan din yan eh. Sa mga walang tubig. Matanong Ano pa? Gaano katagal na po si Sir dito din? Gaano po kadala siya nag-iigib dito? Sila? Apo. May 3 buwan na silang nag-iigib dito sa akin. Kasi noon hindi ako nagpapaigib dahil maliit lang talaga binabayaran ko sa tubig. Eh ngayon, yung iniigiban nila, ayaw na rin magpaigib dahil mataas rin talaga mayaran. Naawa naman ako. Kaya ako na rin ang sumalo sa kanila. Pero sabi niya, ilang buwan na lang, magkakaroon na rin sila ng linya. Tubig. Maibalik nila, maibalik ang linya nila.